alam naman natin na syempre ang simpatya ko nasa KOJC, nasa panig ng KOJC. Nakita ko naman talagang nahihilawan ako at naniniwala ako na may punto yung mga piyesta dun sa Ensaymada Vloggers comment section na napakaampaw. Napakaampaw ng dating ng mga DDS vloggers natin na kaya nga ang sabi nila, yan na yung pagmamalaki nyo. Mga walang utak, mga naging senador lang daw dahil ay endorso ni Tatay Digong. Pero ngayong senador na sila, hindi na sila makapagpakita ng kanilang galing, talino, tapang at tunay na pagmamahal sa bayan. Kasi halatang halata na nagpapaka-trying hard lamang sila, nagpapakalalim di umano sa mga ginagawa nilang pagtatanong dun sa nakalipas na Senate inquiry patungkol sa KOJC raid. Pero ang bababaw daw ng mga tanong, ang bababaw ng mga atake, at ang bababaw ng mga gusto nilang ipuntahang direksyon na pangyayari o istorya dun sa raid. Halatang halata naman natin, tayo mismo halatang halata natin yung hayagan at garapalang pagsisinungaling ni General Torre. Pero sad to say, kung sa iba-iba yon, sabi pa ron kung sa ano lang daw yan, kung nangyari lang daw yan sa Congress, malamang una pa lang, kinontempt na ang isang General Torre. And hindi dahil sagradong Katoliko tayo, wala na tayong pakialam dun sa nangyayaring kaganapan sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, kung saan ay patuloy pa rin silang ginigipit ng mga abusadong pulis sa pamumuno ni General Torre. Pangit nung yung kailangan ko, bago ko magpatuloy, alam ko marami sa atin nakapanood na nung hearing, nung nakaraan, nung Friday, kung saan maraming nadismaya. Meron din namang naka-appreciate sa Salamat Rose Crowe sa pakulay. Marami ring naka-appreciate dun sa ginawa sa pagiging objective di umano ni Senator Bato de la Rosa bilang presiding chairman ng committee on, ano ba yung committee gamit niya? Sorry, pero alam ko hindi illegal drugs and paano yun. Alam ko sa public order. Ang daming mga pagkakataon na sana naging matapang, nagkaroon pa ng pangil yung mga mambabatas natin. Kasi nakita naman natin kung gaano kaporsigido yung mababang kapulungan ng Kongreso para ulit-ulitin, para hanapan ng butas yung pamilya Duterte. Actually, hindi na to laban ng pamilya Duterte. Hindi ito laban ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, kundi laban ito kung ano ba talaga ang nararapat sa pagpapatupad ng tinatawag nating rule of law. Laban din ito para kilalanin yung karapatan ng bawat mamayang Pilipino na bigyan ng kasiguruhan na mamuhay ng isang mapayapa at maayos na pamumuhay. Pero dahil ang direksyon ng ginagawang pagdinig sa mababang kapulungan ng Kongreso ay para gipitin ang pamilya Duterte na sa tingin nila ay mahigpit nilang makakalaban sa darating na tagal pa, 2028 presidential elections. Ito yung si Vice President Sara Duterte. Ngayon pa lang ay pilit na nilang ginigiba ang pamilya ng Tatay Digong. Aminin o hindi ng mga ng mga kapanalig ng Pangulong Bongbong Marcos na halatang halata at masyadong garapalan yung ginagawa nilang pagdiin para sirain, pilayan at balian ng pakpak ang kampo ng Duterte. Sa yung title natin, kaya ganito, daming tumawag at pinaalam niyo po, kahapon dami kong time, binasa ko rin, pinuntahan ko yung mga ibang vlog ng mga tinatawag na Ensaymada vloggers. Alam niyo ang malungkot, masyado nilang niyuyurakan, masyado nilang pinagtatawanan yung mga DDS senators. May comment doon na, yan na ba ipinagmamalaki mo? Duterte, actually pangit yung term ang termino pa nga nila, Dutae, ganun. Yan na ba pinagmamalaki mo? Mga senador, mga ampaw, mga ob-ob, meaning to say, mga bobo, at mga walang alam. Kung iahambing nga naman daw sila sa mga kongresista na talagang porsigido, mag-deliver ng kanilang mga assignment sa mga boss nila, sa principal nila, talagang ginagawa, di ba? Alam naman natin kung
ano-anong sarsuela na ang nangyayari ngayon sa Huwad Committee hearing, and alam din naman natin kung paano nagpapasiklaban yung mga tinatawag na mga tambi congressmen. And kung ikukumpara nga naman itong trio na si Senator Bato, Senator Robin Padilla, and Senator Bongo, walang-wala nga naman daw. Sabi doon sa channel ng mga Ensaymada vloggers. And objectively, ako bilang alam naman natin na syempre ang simpatya ko nasa KOJC, nasa panig ng KOJC. Nakita ko naman talagang nahihilawan ako na naniniwala ako na may punto yung mga piyesta dun sa Ensaymada vloggers comment section na napakaampaw ng dating ng mga DDS vloggers natin na kaya nga ang sabi nila, yan na yung pagmamalaki nyo, mga walang utak, mga naging senador lang daw dahil ay inendorso ni Tatay Digong. Pero ngayong senador na sila, hindi na sila makapagpakita ng kanilang galing, talino, tapang at tunay na pagmamahal sa bayan. Kasi halatang halata na nagpapaka-trying hard lamang sila, nagpapakalalim di umano sa mga ginagawa nilang pagtatanong dun sa nakalipas na Senate inquiry patungkol sa KOJC raid. Pero ang bababaw daw ng mga tanong, ang bababaw ng mga atake, at ang bababaw ng mga gusto nilang ipuntahang direksyon na pangyayari o istorya dun sa raid. Halatang-halata naman natin, tayo mismo halatang-halata natin yung hayagan at garapalang pagsisinungaling ni General Torre. Pero sad to say, kung sa iba-iba yon, sabi pa ron kung sa ano lang daw yan, kung nangyari lang daw yan sa Congress, malamang una pa lang, kinontempt na ang isang General Torre. Dahil alam naman natin, ang pinakahuling kinontempt nila ay yung si General Padilla o Colonel Padilla na taga Bucor, na nililink naman nila patungkol dun sa tatlong Chinese drug lords na pinatay sa Davao Penal Colony. And sino pa sila Cassandra Ong, di ba? And pare-parehong hindi meron pa ron sa comment section, pare-parehong hindi abogado. Hindi abogado si Risa Hontiveros, hindi abogado ang isang Senator Bongo, hindi abogado ang isang Senator Bato at Senator Robin Padilla. Pero ang nakakalungkot doon, parang sinasabi nila parang mas may laman pa raw ang isang Risa Hontiveros kumpara sa galing, talino at husay nila Senator Bongo, Bato at Senator Padilla. May nagbiro pa ron na si Senator Bongo raw ba, hindi raw ba sumakit ang tiyan? Tapos may nagtanong doon, paano sumakit ang tiyan? Bakit sasakit ang tiyan? Kakalunok daw ng panis na laway. Napanis daw yung laway kasi anyway, loko talaga itong mga nandun sa Ensaymada. Napanis daw ang laway kasi kasi hindi raw nagsasalita, may hindi man lang nagtanong, minsan lang magsasalita, may binabasa pa, tapos ang sinabi niya lang na sinusuportahan niya yung investigasyon, nandun na nga investigasyon. Ano pa yung susuportahan niyo, di ba? Although comment to sa kanilang comment section, sa mga loyalista, minsan napapangiti rin ako at alam mo yun, pangit sabihin pero parang may sense nga naman, no? Parang nakakalungkot, no? Na lalo sinasabi nila, mga naging senador lang yan kasi inendorso ni PRRD. Pero kung hindi inendorso yan, hindi magiging senador yan. Yung problema, ngayong senador na sila, ginagawa ba nila yung trabaho nila bilang isang mahusay, magaling na mambabatas? Na alam naman natin, ang isang Tatay Digong minsan naging congressman, pero sa pagiging executive talaga, pagiging mayor at pagiging presidente, alam naman natin na napaka-top ni PRRD. Hello, Pogi. Parang aparisyon lang, habi na si Miss Pam. Hindi, Pam, birthday ngayon ni Mama Virgin Mary, kaya dito ko pinili. Nasa po tayo? Nasa munting bukid natin. Marami naman po tayong magiging background. Talagang inano ko po bilang pagpupugay natin sa dakilang kaarawan ng ating mahal na Birhen. Kung apparition man 'yon, sana maghimala sana maghimala na yung Bangag administration ay tuluyang magbago. Tuluyan na tayong isalba sa isang lipunang pinamamahalaan ng mga opisyalis sa pamahalaan na merong
may mga issue sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Actually, hindi lamang si PBBM ang sinasabing nagpupulburon, di ba? Ayon kay Miss Cathy Binag, inalok pa siya ni First Lady Lisa Araneta Marcos na gumamit ng coke. Ganun din yung mga anak daw, di umano, sabi ni Miss Cathy Binag, inikayat pa yung anak na dalaga naman ni Miss Cathy Binag. And bukod doon, marami pang mga cabinet officials ang di umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na G. Ang mabigat, nagmumukha na tayong narinig ko na to kay Ma'am Maharlika yung pulboronic government, ang masaklap, kung pulboronic government, para na rin tayong isang pulboronic republic. So, ayun, balik tayo doon sa performance si Senator Bato. In fairness, may nakita naman akong galing kahit papaano yung yung kay Senator Bato. Pero kung ikukumpara talaga siya kay kay Congressman Romy Acop sa House, no? Pareho rin naman silang produkto ng Philippine Military Academy. Class 81 Class 81 si Congressman Acop, kaklase siya ni Senator Ping Lacson sa PMA. And mas senior kay Senator Bato. Pero si Senator Bato naging PNP chief, hindi katulad ni General Romy Acop. Ang pinaka-highest yatang posisyon na kuha niya, number 3 man, number 2 man sa PNP hierarchy, and naging CIDG director. Yun yung Criminal Investigation and Detection Group. Pero kung ikukumpara ngayon sila bilang mambabatas, mukhang malayo talaga. Mukhang malayo yung performance ng isang Congressman Romy Acop sa performance ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Hindi dahil sa kinakampihan ko si Congressman Acop. Nabasa ko ito, ulitin ko, nabasa ko ito sa comment section doon sa channel ng mga Ensaymada vloggers. And para lang alam din natin, maaaring hindi tayo dapat pumasok sa echo chamber nila, pero importante rin po na minsan silip-silipin natin dahil para hindi tayo para yung pinaglalaban natin ngayon patungkol sa transparency, accountability, peace and security ay magabayan din ng maayos, na makarinig din tayo ng narrative naman ng mga nasa kabilang panig, ng nasa kabilang partido. And true enough, sa tingin ko, call ito o hamon ito sa mga DDS senators para higit pa nilang pag-usayan at pakita nila na karapat dapat silang maging senador ng bayan. Higit lalo dalawa rito yung doon sa tatlo, dalawa sa kanila ang re-election ni senators, si Senator Bato at si Senator Bongo, na sana sa mag-aanim na taon na silang senador, and patunay nga re-election ni sila next year May election. And 3 weeks na lang po, filing na ng candidacy sa national and local. Bakit kasama pati yung local sa filing ng candidacy? Para po mai-ready yung pagpapa-imprenta sa balota, mailagay din puro yung mga pangalan ng mga kakandidato. And alam ko, after ng filing, after ng deadline, so doon pa doon pa magkakalaglagan sino rito yung mga nuisance candidate. And alam ko may bago na ring rules tungkol sa absentee tungkol doon sa pagpapalit ng ano ba tawag doon? I'm sorry, naligaw ako. May bago ng rules tungkol doon sa ano ba tawag doon? Anyway, balikan ko na lang doon sa tatlo. Sana maging hamon pa ito, and hindi nilinaw ni Senator Bato de la Rosa na hindi pa niya tineterminate yung hearing patungkol doon sa pang-aabuso ng grupo ni General Torre sa KOJC compound raid. Sana sa mga next na pagdinig, magpakita tapang. Natawa talaga ako ron yung makalunok ng panis na laway dahil hindi nga naman nagsalita. Sana Senator Bongo, may nagsabi pa ron, nagpunta pa kayo diyan, nagsayang lang kayo ng resources ng gobyerno, ng budget ng Senado para isagawa ang pagdinig. Pero in fairness, doon sa ginawang pagdinig na yun ni Senator Bato, good decision yung ginawa niya na doon mismo sa Davao City gawin yung pagdinig ng kanyang committee. At sana sa susunod, yung chairman nila si Senator Coco Pimentel ay magpakitang gilas na rin, kasi alam natin si Senator Coco Pimentel ay isang bar top notcher, at alam natin bilang isang abogado, bar top notcher ka man o hindi, alam natin na marami siyang inputs, marami siyang maitatanong kung
anong dapat gawin sa ginawang pagmamalabis ng grupo ni General Torre para lang maaresto ang isang Pastor Apollo Kibuloy na ang masaklap, ang tangan-tangan nilang dokumento ay isang arrest warrant lamang at hindi search warrant at paano nabigyan ng kapangyarihan ang mga otoridad na maghukay sa isang pribadong compound, sa isang pribadong lugar, maghukay ng wala man lang ah, karampatang dokumento o permit para hukayin yung isang area doon sa KOJC compound na paglapastangan doon sa ah, karapatan at privacy nung mga miyembro ng KOJC compound. Ulitin ko po, hindi po tayo member ng KOJC. And bilang patunay, nasa likod ko po ang isang Virgin Mary. Alam naman po natin, pagka mga Christian, hindi na ho naniniwala sa mga ribu-ribulto. Pero nakikisimpatya ako at kaisa nila ako sa panawagan, sa paghingi ng katarungan, sa paghingi ng hustisya, hinggil sa pagmamalabis ng kapulisan para lamang gamitan nila ng dahas at puwersa kung saan ay maraming kababaihan, maraming kabataan ang nabiktima ng pang-aabuso ng mga pulis sa pangunguna ni General Nicolas Torre. Sana marami pa akong mag-like. Hindi ko kayo nababasa, no? Palipat-lipat ako ng ito. Ang mabigat pa, no? Doon sa hearing, si General Torre talagang insisting pa and may recommendation siya na payagan pa silang maghukay doon, payagan pa silang tumagal na labis tinutulan. Ang kahanga-hanga lang dito yung dedikasyon at saka yung talino ni La Atty. Torion, yung mga ibang abogado, sila Pastor la Pastora Marlon, pati si yung minanga natin broadcaster na si Jason and sana magising at alam mo yun, alam naman natin doon sa nakalipas na pagdinig, marami pa rin namang maraming nadismaya sa performance ng tatlong DDS senators, pero sigurado ako mas marami lalo ang nagalit at nagalit at nainis sa ginawang pang-aabuso at lantarang pagsisinungaling ni General Torre. Ang mabigat nga, hindi nagpakita ng pangil o kamay na bakal ang isang Senator Bato de la Rosa na okay, nagpapakita siya ng pagiging objective niya pero wala ko talaga kahit saan natin sipatin, kahit saan natin anggulong tingnan, talagang ampaw po. Napaka-ampaw nung nangyaring pagdinig. At huwag natin kalimutan, no? Hindi nagpakita ang isang Senadora Amy Marcos na nagpasabi na darating daw. Pero ano nangyari, ate? Bakit hindi ka na naman nagpakita? Samantalang parang kailan lang, kasama mo pa ako. Talagang pumunta ka pa ron sa KOJC, doon sa sa Glory Mountain. Totoo po yun. Buhay na saksi po ako ron na humingi siya ng basbas, humingi siya ng tulong para i-endorso siya ni Pastor Apollo Kibuloy noong tumatakbo pa lamang bilang senator, si Senator Amy Marcos. And ano pala to 5 years ago, magsi 6 years ago na. And ngayon, namumblema ang isang Pastor Apollo Kibuloy, wala man lang ipinapakitang wala man lang ipinapakitang paraan o gawa si Senator Amy para naman patunayan yan yung pagtanaw ng utang na loob. Hindi naman hindi naman porke sabihin niya wag nang arestuhin ng isang Pastor Apollo. Hindi. Hindi na pagtanaw ng utang na loob na lang ito kay Pastor Apollo Kibuloy din. Ulitin natin, katulad nung sinasabi nung marami na mga leaders ng Maysug, kung may kasalanan ng isang Pastor Apollo Kibuloy, hulihin, ikulong, tatulan. Kung mapatunayan ito sa husgado. Pero ang ipinagtatanggol ngayon ng isang Senator Amy, kasama ng mga DDS senators, yung nangyayaring injustisya, yung nangyayaring paggigipit at pagsisikil sa mga miyembro ng KOJC. At hindi lamang po si Senator Amy Marcos ang humihingi ng basbas o ang humingi ng basbas, tulong at endorsement kay Pastor Apollo Kibuloy, kundi marami pong mga mambabatas ang sigurado tayo nung parang kailan lang mga nanligaw para lamang sa endorsement ng isang Pastor Apollo Kibuloy. Ulitin natin, hindi porke humingi ka na ng endorsement at tinulungan ka ng Pastor Apollo Kibuloy, pagtatakpan na natin kung ano man ang kasalanan meron siya. Pero dapat to mapatunayan sa isang hukuman. Kung ayaw man po subuko ni Pastor Apollo Kibuloy, dahil siguro may nakikita siyang may nakikita pa siyang paraang legal para bawiin yung warrant of arrest sa kanya at
At pangalawa siguro, alam niya na sa panahon ngayon ng Marcos administration, wala siyang makikitang hustisya at patas na pagdinig, higit lalo at nagpapadiktahan ang Marcos administration sa kagustuhan ni Uncle Sam o ng mga Amerikano. Kung pagpanaw pa, padagdag naman po ng like, mga katete, kaebon, and ano ba to? Yung kinano, yung yung patungkol po rito sa mga DDS senators, wag po nating kalimutan ang pinaglalaban na ho natin dito, yung rule of law. Yun ho ang hinahanap ng taong bayan na dapat ba yung ginagawa ng ila General Torre, kung hindi na tama, ano na dapat kasapitan nila? Kung ang House of Representatives halos sabihan na ngayon bilang House of Contempt, hindi man natin hinihingi na hindi man natin hinihingi na i-contempt agad ang isang General Torre dahil sa pagsisinungaling nito. Pero dapat lalo pang nahubaran ng maskara o lalo pang naipakita kung yung pagiging arrogante, pagiging abusado at pagiging gara parang sinungaling ni General Torre. Sabi, nagpapa-check attendance lang naman ang mga DDS senators. True. Yun pwede nilang sabihin, pumunta ako doon hindi na tayo magtatapos doon sa hindi na tayo magtatapos doon sa issue na pumunta yan. Hindi. Ipakita po natin yung galing. Ipakita natin na matalino tayo and karapat-dapat. Kaya kayo inendorso ng isang Pangulong Rodrigo Duterte dahil may nakitang tapang sa inyo, may nakitang angking kagalingan sa inyo, at may nakitang kataliduhan sa inyo. Pero kung ganyan kayo ng ganyan, hindi ko natin masisisi ang taong bayan na sabihan kayo pang-ampaw. And may naghahanap pa ron, nasa na raw ang isang Senator Alan Peter Cayetano. Nawawala na, di ba? Yun yung malungkot ang malungkot dito na katotohanan, matapos nilang pakinabangan ang isang Pangulong Rodrigo Duterte sa nakalipas na 6 na taon, mga bigla ng mga nawawala, bigla ng mga naglalakahong parang bula, dahil ang mas iniisip nila ay mga pansariling interes na lamang. Wala na rito yung talagang pagka panahon ng kampanya, akala mo talaga sinong makabayan, sinong magmamahal sa taong bayan, sino talaga ang para sa hustisya. Pero ito, hayagan na ang pang-aabuso doon sa KOJC compound ng ating kapulisan. Wala bilang na bilang. Ilan lang talaga sila. Yung tatlo nga, pumunta. Yung isa, in fairness, maayos naman, pero talagang kulang. Senator pa to Kulang, boss, kulang. And Senator Robin, nagtangka pa, may mga nagtanong. Okay, pero ampaw. Ang isang Senator Bongo, boss. Natawa talaga ako ron. Hindi ba Roso, bakit tadyan mo? Kakalunok ng patis na laway. Dapat sir. Alam ko naman, ang tagal mo, naging protege ka ng Tatay Bigong. Sana kahit paano may nakita sa yung may nakita sa yung galing na namana mo, na nagaya mo. Kasi anak-anakan ka di ba? May nagsabi pa ron kung si Bastilan daw nandun talaga na nagtanong doon sa Senate Committee, malamang mga to naikahon na ng dire-diretso hanggang Inidoro, di ba? Pero ampaw talaga hindi sa akin galing ito sa naratibo ng mga nasa kabilang kampo. Pero sorry to say, mukhang umaayon ako sa kanila. Although hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko darating ang panahon na kailan pa. 3 weeks na lang filing na ng candidacy. Darat na sana sa susunod na pagdinig mag-alab pa, mag-init pa yung mga yung mga DDS senators. Ipakita na karapat dapat sila. Karapat dapat silang iboto uli. Kaya kaya kami ni Pam, talagang na kami. Ang gusto ko na talaga yung bagong mukha, hindi dahil sa hindi dahil sa inaayunan namin ang isang Attorney Vic Rodriguez na hanggang ngayon hindi pa rin nagdedesisyon kung tatakbo ba bilang senador. Pero tumakbo hindi ang isang Attorney Vic Rodriguez. Ang kailangan na talaga natin ay isang senador na tunay na may talino, tunay na may tapang, tunay na may paninindigan, at tunay na walang takot alang-alang sa usapin ng katotohanan. At higit sa lahat, tunay na makadiyos at tunay na may puso na gagawin nila ang trabaho nila bilang isang magaling, matino at maayos na mambabatas. Pero ang nangyayari ngayon, hindi ho natin kailangan lang ng isang mabait, hindi ho natin kailangan ng isang
makabayan lang, makabayan lang. Ang kailangan ho natin talaga yung may talino at tapang. Nakakalungkot talaga, nakakalungkot yung naratibo. Teka, against the light ba ako? Usog tayo, usog tayo. Usog ko lang. Yan. Teka, hindi ko na nakita si Mama Virgin Mary. Tabingin ba? Huwag ka babagsak. Huwag ka babagsak, parang babagsak Hindi naka-tripod po tayo Si Miss Pam nasa Japan. Sana pa po darating. Yan. Ayun. Sana tumakbo ang isang Attorney Vic Rodriguez at sana yung pagtakbo ng isang Attorney Vic Rodriguez, ito na yung maging daan. And hindi lang naman siya. May isang Attorney Glenn Chong, may isang Attorney Harry Roque na magagaling sila And dapat talaga dapat talaga ang batayan na natin sa excuse me, nag-burp po ako. Ang batayan natin sa pagpili ng mga iboboto nating senador, yung ano na talaga, yung credentials. Hindi yung dahil kainuman lang yan, di ba? Sorry, kaipe, Philip Salvador, dahil madalas kasama ng isang Senator Bongo, iboboto na natin ng senador. Hindi. Pwede hong magkaibigan kayo, pero kung ikakapahamak na po ito ng sambayan ng Pilipino, ay wag naman po. Pero ito, nagpakulay si Pe Morioka. Maraming salamat. Uy, yan po. Yan. Mampe, nandiyan po sila, nandiyan po si Miss Pam sa Shinjuku. Meron pong book signing. Mamaya, kung malapit lang po kayo. Ang malaki po kasi ang Tokyo. Ang alam ko, yung sa mismong capital city mo na mismo ng Tokyo, ang layo ng Shinjuku. Kung hindi ako magkakamali, para mga 3 hours. Sabi ni Betchay TV, maraming salamat sa pakulay. Uy, wag magagalit yung mga natin, mga katete ka Ebo natin, Ini-echo ko lang po sa inyo. Paano ba to? Inire-relay ko lang po sa inyo kung ano naman yung kung ano naman yung naratibo o kung ano yung comment ng mga nasa kabilang kampo. Na sad to say, pinagtatawanan talaga parang yung away bata na nagsuntukan tapos yan lang kaya mo. O kaya parang yung nagbasketball lang, di ba? Na bigla mong sinutan ng maayos tapos bebelatan mo na kasi ibig sabihin yung kalaban mo walang kakwenta-kwenta kasi kung ikukumpara naman talaga sila sa performance ngayon na bagaman nakakainis dahil masyado naman talagang garapal yung para baliktarin yung katotohanan. Pero talagang talagang iba yung galing, talino, husay ng mga congressman ngayon na miyembro ng WAD committee. Sorry, sad to say. Ito talaga yung ito yung observation ng mga nasa kabilang kampo. And ako man po, magalit man kayo, ito rin yung talagang ampaw. Kaya nga maging hamon to, maging challenge ito sa mga DDS senators na wag natin silang payagan na makitaan tayo ng mga ganitong klaseng butas dahil lamang sa napakaampaw na performance nyo bilang isang senador. At muli, ngayong darating na eleksyon, mukhang kailangan talaga maging seryoso na tayo sa pagpili ng mga kandidato ng taasan natin yung quality, yung kalidad nung gagawin nating pagboto. Imaboboto tayo hindi lamang dahil inendorso ni Tatay Digong. Hindi po. Tama po 'yun. Napakalaking bagay kung i-endorso ng Tatay Digong. Dahil alam naman natin yung legacy ng isang Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi po porke sinabi ni Tatay Digong yun na. Hindi po. Tayo na ho mismo. Nakasuporta tayo, hayagan ang pagsuporta natin sa mga Duterte, pero hindi porke nirekomenda nila, hindi. Tayo mismo ang sumuri, tayo mismo ang mag-aral at alamin kung ano ba ang kapasidad ng mga kandidatong ito para maging isang tunay na senador ng mamayang Pilipino. Paulit-ulit yun na ho sa akin naririnig. More than almost 20 years o more than 20 years since 2000 po, 2001, nag-cover na ho ako sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa Senado. Naging mamahayag po ako ron. Ang tagal kong naging Senate reporter, halos 2 dekada po. Inaabot ko yung mga magagaling na senador. Inaabot ko yung kalidad ng mga nakalipas na senador. And kung ikukumpara ngayon, yun nga ho, umaayon ako sa naratibo ng mga nasa Bangag Republic na alam mo yun, naampaw ampaw. And wag mamasamain ang kampo nila
Senator Bato, Senator Bongo, and Senator Robin Padilla. Kunin niyo po ito. Take this as a constructive criticism at maging challenge po ito sa inyo. Para sa susunod na pagdinig ay pagbutihan nyo na po, galingan nyo pa. And kung alam ko yung mga staff nyo magagaling, patulong mo kayo. Patulong kayo na wag naman ng masyadong halata na masyadong ampaw. Kasi sa mga ganyang pagdinig, dapat inaaral po yan. Dapat nagre-review kayo ng inyong mga assignment bilang isang member ng committee at bilang isang senador. And sa tulong po yan ng mga magagaling yung staff, mga matatalino nyo. At alam ko, hindi nyo naman sila magiging staff. Hindi nyo sila kukunin kung hindi sila magagaling at matatalino. Mag-assist din po kayo. Ang pangit tingnan, ampaw daw kayo, di ba? Ang sakit nun. Ako mismo nasasaktan para sa inyo dahil naniniwala naman ako na kaya kayo inendorso ng Pangulong Rodrigo Duterte nung nakarang eleksyon kasi may nakitang kagalingan at katalinuhan sa inyo. At patunayan nyo po ito. Kasi sa panahong ito na po, hindi na ho basta-basta ang laban. Laban na ho ito para tutulan yung hayagang panggigipit, hayagang nararanasang kagutuman, hayagang paglaban sa kasinungalingan ng namamahala sa ating pamahalaan para ipamukha nila sa taong bayan na ganito sila kagaling, ganito sila katotoo, pero ang totoo, sinungaling sila at sila pa mismo ang pasimuno ng fake news. Masyadong mahaba na po ito. Ulitin ko, no, sa mga nasa Japan po, may book signing po sa Ihawan, Shinjuku, mamayang 4 PM po. Sana po makapunta kayo, suportahan natin. Doon pa sa mga hindi pa nakakabili ng libro ni Attorney Vic, basahin niyo po. Marami po tayong matututunan doon at marami tayong malalaman na bakit ba hindi mawala-wala ang issue ng pakikialam ng isang First Lady Lisa Araneta Marcos sa pamamahala ng Pangulong Bongbong Marcos, sa kabila ng katotohanan ng isang Lisa Araneta Marcos ay walang mandato ng mamayang Pilipino. Nandun na si Lisa ang itinuturo na nagbibigay pwesto sa mga juicy positions po sa gobyerno. And pagka ganyan po ang sistema, talagang patuloy po tayong malulugmok sa kagutuman at kahirapan. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, 2 taon mahigit na, hindi pa rin na ibibigay. Yung agri-smuggling, boss, yung agri-smuggling, no? Kung pumalpak kayo dito sa KOJC hearing, buhayin nyo, dalhin nyo ang hearing ng agri-smuggling sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa Senado. And bukod doon, buhayin nyo yung issue ng PDEA leaks. Ipatawag nyo ang isang Miss Cathy Binag na willing and able na humarap sa pagdinig para lamang patotohanan na ang Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng coke at hindi lamang si PBBM, kundi mismong ang asawa nito, mga anak, at ilan pa mga cabinet officials. Yun ang nakakatakot, di ba? Na ang mismong mga namamahala sa ating pamahalaan ang may issue ng paggamit ng ipinagbabawal na G. At pagka may issue kang ganyan, saan papunta? Ano na ang direksyon ng ating bansa? Ano na ang direksyon para mapabuti ang kinabukasan ng ating mga anak at kaapo-apuhan kung ang namamahala mismo ay may issue ng paggamit ng ipinagbabawal na G. Ang masaklap pa, ang legacy ng Pangulong Rodrigo Duterte ay nawawala na. Lumilipas na dahil tama ang isang Vice President, Sara Duterte, naniwala siya na mayroong continuity. Hindi. Continuity pala to para buhayin uli at makabalik uli sa lansangan ang mga kriminal at ang mga tulak ng ipinagbabawal na G. And baka po matraffic tayo pauwi ng Manila. Suportahan niyo po yung yung book signing, yung mga malapit po yung mga nasa Tokyo lang po and malapit sa Shinjuku. Mamaya po 4 o'clock may book signing po at kasama si Yusek Pam ni Attorney Vic Rodriguez. And I hope mamaya or bukas makapag live kaming dalawa ni Yusek Pam. I don't know bukas ba ang uwi niya. Ingat kayo dyan, Miss Pam, and mag-ingat po ang lahat. At sa mga kapwa ko Katoliko, ngayon po ang kaarawan ng ating mahal na Birhen. Sana nataon pa sa araw ng Linggo makapagsimba po ang lahat.
And huwag niyo pong kakalimutan yung aming LSS, like, share, and subscribe. At syempre yung DSA na don't skip ads. At syempre po, yung walang kamatayang TYL. As in, thank you Lord. Mag-ingat.